Samantala, nag-emotional breakdown na si DPWH Secretary Vince Dizon dahil sa sobrang bigat ng korupsyon sa mga flood control project. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Nasa simulang bahagi pa lang daw tayo ng laban. Ito ang giniit ni Public Works Secretary Vince Dizon kaugnay ng malawakang korupsyon sa mga proyekto ng DPWH. Sa sobrang lalang araw ng korupsyon, napasambit ng ganito ang kalihim. Kahapon nga sabihin ko sa inyo, muntik na akong tumalon dun sa tulay na hindi natapos ng 8 years. Parang overwhelming na masyado to eh. I'm emotional here because the gravity of this problem is unthinkable. I'm telling you right now. Unthinkable ito. Talagang grabe. At nandito pa lang tayo sa pananagot. Part 1 pa lang tayo. Sa ngayon, 10 opisyal ng DPWH ang pinagpapaliwanag ni Dizon dahil sa marangyang pamumuhay at substandard projects. Ang ilan sa kanila, nabuking na nandodoktor umano ng mga dokumento. Kasama dyan ang mga regional directors ng NCR, Central Visayas at district engineers ng ilang lugar. Maluluhong mga pamumuhay. No, meron pa kami nakita dito na gumagamit pa ng mga chartered airplane. Kung hindi sila sumunod, makakasuhan sila administratively and even criminally. Huwag nyo nang hintayin yung mangyari sa inyo, yung nangyari kay Alcantara, kay Hernandez, kay Mendoza et al. Binigyan sila ng 5 araw para magpaliwanag. Kahapon lang nang aminin sa Senado ni dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez na lahat ng proyekto nila mula 2019 ay substandard. Bryce, sinasabi mo lahat ng proyekto ninyo substandard? Opo, Your Honor, kasi lahat po ito may obligasyon na kailangan itago. Ang masaklap, hindi lang ito limitado sa mga flood control project. At yung hawak mo ulit ay anong mga proyekto, Bryce? Yung hawak nyo ni Alcantara? Meron pong mga flood control structures, meron pong mga building, meron pong mga kalsada. Pati Your classroom, Honor. kasama dyan, no? Kasama po, Your Honor. So lahat yan substandard? Opo, hindi po tumatama sa plano na nakadesign talaga para dito. Ang mga isiniwalat na yan ni Hernandez, nakapanlulumo para kay Dizon pero hindi na raw niya ikinagulat. Sa lahat ng mga nakita namin, hindi ako nagugulat dun sa sinabi ni Bryce Hernandez. Pero, tingin ko hindi lang to First District of Bulacan. We have no choice. We have to fix them. Kanina naman, ininspeksyon ng DPWH at ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang palyadong pumping station sa Tondo, Maynila. Taong 2017 nang simulang pondohan ang pumping station na ito. Yun nga lang, lagi naman daw nasisira at hindi napapakinabangan ng mga residente. Ang malala pa dyan, mas tumindi raw ang pagbaha dito sa Tondo, Maynila. Sinabon ni Dizon ang mga tauhan ng DPWH NCR. Hindi kasi nagamit ng maayos ang 770 million peso project na 2018 pa pala sinimulang gawin. Hindi ka ba nahihiya na yung DPWH gumawa ng $1 billion na halos ang binuhos dito? Tapos, imbes na makatulong dito, nakakasama pa lalo. Mahiya naman kayo. Ipapasara muna ng ahensya ang pumping station habang nagsasagawa ng third-party consultation. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.